kinabuhing hatag mo isayang ko. Kinpatsyag ko ang kamingaw, sakit sa kapaslawan. Walay mas labaw nga gugmaang makaayo, sining tanan nga akong inagihan. Kanimo mo balik, O Diyos, kasaymanan kalimtan mo. Higap mo lang makaayo na ako. Kabubuton mo ang matuman kung mamumapatiyan. Handom ning kasing-kasing ko, mapuno og handom ka nimo. Sa tuliong mahadlok ko, sa mga mahanabo, pagtanaw sa imo kalupay, labat syagan. Ako'y binubuhat sa dang malubak. Pag naliligaw, di mo ako iniwan. Pag-ibig mo ay laging nakalaan. So I'm turning to you, my Lord. Pardon me from all these wrongs. Only your touch can make me whole again. Let your will be done into my life. Let your love sink within. I desire to be with you. Lord, fill my heart's desire of you. Buhay ko'y alay sa'yo, na ang handog mo sa'kin matuman. Walang ibang hiling kundi ang makaubot ka. Di buot maisa ang Panginoon na ang luha. Panginoon, ang tanging hiling. Panginoon, Ika'y makapiling. What is your favorite prophecy? What was that one great message, one great prophecy that was supposed to be the object of everyone's study, interest, and thought in the days past, yet was taken for granted or undervalued by men and unheeded when it finally came? Let's find that out here today, and Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Madaugon og puno nga paglaom sa kabuntagon kaninyong tanan diha mga kapaglaom, dako kaayo atong kalipay ug magpasalamaton usab kita sa kusog nga gihatag sa Dios kanato aron aton nausab nga mga sugakod kini nga semana kauban sa kalampusan ug kadaugan. Yes, kapaglaoman og ato kini nga giisip nga kadaugan and tungod kay niini nga semana dunay mga butang nga posible nakapaluya kanato. Apan kita nakalingkawas og usab kita mga kapaglaom malipayon nga nisugat sa kabuntagon sa adlaw nga ipapahulay. Kapaglaom main o kapaglaom rinan, good morning sa tanan nato nga mga
nga mga kapaglaom nga nakig-uban karon usa kini kadako kaayo nga gasa nga atong maangkon kining gasa sa pagpanagna, no? Ang gasa sa saad sa Dios ilabi na in particular mga kapaglaom usa kini kadako nga gasa sa kalibutan nga aduna kitay paglaom taliwala sa kalisdanan apan dili kita maguol kay iya na kita gidaog og siya nagpakig-away alang kanato pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanaw. Yes, susugod na no kapag laang Pastor Lem og kini nga kadaugan ato gayud nga maangkon kun kita kaniya kanunay magpakigdugtong. Usa sa mga pamaagi niini mao ang pag-ampo mga kapaglaong busa. Nalipay kami nga magkauban na usab kita sa pagduol sa iyang atubangan sa pagdala sa atong mga pangalyupo. Karon mga kapaglaom ubani kami samtang atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Pinaagi sa pag-ampo kauban ni Pastor Lem. Akong hangyon ang tanan sa pag-ampo atong idako ang atong mga ulo. Among dalampanan og dalaygon nga Dios nining takna sa kabuntagon, among gipasalamatan ang dili matukib nga panalangin ug imong gugma sa matag usa kanamo. Salamat nga ikaw naghiusa kanamo nining kabuntagon na usab alang sa pagpatalinghog sa imong mga pulong ug alang sa pag-angko niya ng saad sa kinabuhing dayon pinaagi sa imong bugtong anak. Ako nagaampo sa tanan nga mga kapaglaom nga nakig-uban karon kun asa man sila nahimutang nining orasa pakamayuha sila uban ang imong proteksyon ug panalangin. Pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor. Maayong buntag mga kapaglaom and happy Sabbath once again. Aniana po kita sa atuang tulumanon Let's Pray Pilipinas. Amo kamong gi-abi-abi and sugdan na nato sa pagpadala ang atuang mga prayer requests. Naa dinha ang mga numero nga naka-flash sa inyuhang mga TV screens kung kamo nagtan-aw pinaagi sa Digital TV 25 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo o galing na amo nagtan-aw sa GSAT Channel 37 mamahimo pud ninyong itawag or i-text sa inyuhang mga prayer request dinha. Butangan lang nato og pangalan kung kinsa atong ipaampo and para unsa ang ato ang gipaampo and tingalig asa mo dapita nagpadala sa inyo nga mga prayer requests. And of course sa atong mga viewers nga naa nagsunod kanato sa ato ang official Facebook page Let's Pray Pilipinas, mamahimo natong i-share ang ato ang broadcast aron daghan pa ta nga magkauban sa pag-inampuay and pwede pud mo comment sa inyo nga mga prayer request din ha. And of course dili lamang prayer requests ang ato ang isend, pwede po ta magpadala sa ato ang mga answered prayers. Di ba kapag laumain? Yes, susto ka na kapaglaom na. And speaking of answered prayers, mga kapaglaom, ang Salmo, Kapitulo 34, versikulo 4 nagaingon, I sought the Lord that He heard me and delivered me from all my fears. So we praise God, mga kapaglaom, that the faithful God of old is still the same faithful God today. So let's hear a praise report. Gikan ni kapaglaom, Mimi. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Maayong adlaw igpapahulay, dear brothers and sisters in Christ. Today is a day of celebration as we gathered here to have the incredible testimonies of God's faithfulness by answering our prayers. Firstly, we have kapaglaom Rosaleta Golnatico. Iyang prayer request nga gaingon, MJWG guidance and wisdom in understanding. Ang iyang praise report nga kapaglaom malaki po yung pasasalamat ko sa MJWG dahil nagbago po ang aking buhay. Marami ang aking natutunan. Maraming salamat sa inyo. And lastly, we have kapaglaom Esther Adlaon. Pamesa ang iyang prayer request nga confined in the hospital and hoping for God's healing. Ang iyang prayer support nga gayon, maraming salamat sa Panginoon. Nakalabas na po ako sa ospital. Isang malaking miracle ang binigay ni Lord sa akin kapag palagi lang tayo nagtatawag sa Kanya. Mga kapaglaom, every answered prayer is a reminder that God hears, loves us, and ever present in our lives. Whether big or small, these moments of our divine intervention inspire and hope strengthen our faith. Let us all give the glory to Him as we reflect on His goodness
and by the power of prayer. This is your Kapaglaom Amshel saying, God has assured us that in Mark 11:24 says, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you will receive it and it will be yours. Manag-uban na sad kita sunod Sabado to more God-answered prayers. Humanity namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Praise God for that, Kapaglaom Mimi. Mga Kapaglaom, would like to share to you the very nindot kaayo nga quotation nga akong na-remember sa usa ka book nga akong nabasa from written by Pastor Pavel Goya entitled In the Spirit and Power. He says, when we start praying, God starts working. And indeed, no, na-verify kini sa usa ka book sab ni Mrs. Ellen G. White nga nagaingon siya that when we pray, mga Kapaglaom, we move the arms of the one who holds the world. Busa ato ang tagaan sa pagtagad kanunay, mga Kapaglaom, ang pag-ampo ug dili nato kini tiaw-tiawan because we are communing with our Heavenly Father, the one who holds the world, the one even who owns us and our lives. Mga Kapaglaom, busa ato ang sugdan sa pagbasa ang ato ang mga prayer request, and let's pray continually until something happens. Gikan ni Kapaglaom Rosalita Golmatico alang sa padayon nga spiritual guidance sa iyaha, siguro lakip na usab sa iyaha nga pamilya. And gikan usab sa to nga prayer sender ending 2384. Healing gikan sab sa iyaha nga balatian tungod sa iyaha nga problema sa iyahang joint. Si Kapaglaom Golden Pelanggido alang sa verified nga DepEd employment and financial obligations niya. Atong iampo that God will provide her. Kapaglaom Esther Pamisa alang usab sa padayon nga recovery sa iyaha nga health conditions. And si Kapaglaom Pastor and Mrs. Caballero alang sab sa ilaha nga safety, sa ilaha nga departure gikan sa US pabalik dinhi sa Pilipinas. Have a safe trip, Pastor. And for this batch of prayer request sa mga Kapaglaom nga akong na-mention nga mga pangalan, would like to ask Kapaglaom Renan to please offer them prayer. Yes, daghang salamat Kapaglaom Main. Mga Kapaglaom, ato kining idala sa pagampo ang inyong mga prayer request. Daghang salamat that you answered God's leading. No, inyong gipadala ang inyong mga prayer request. Busa magiusa kita sa pagampo. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for another privilege nga imong gihatag kanamo sa diin kami maka inampuay. And despite our distance, dear Heavenly Father, you use the television and the social media for us to pray for one another. How wonderful it is, dear Heavenly Father, nga dunami ani nga privilege nga we can openly pray for one another. Dear Lord, nagkalahi-lahi man ang mga concern sa among mga kapaglaom. We know that before we utter these prayers, you've already prepared answers para niini. And that what we're asking is for you to clear our thoughts, clear our hearts, and our whole being from any doubts. Yes. And may you replace it, dear Heavenly Father, with confidence nga gikan dinha kanimo. Liguna ang amo ang mga pagsalig dinha kanimo, and remind us, dear Heavenly Father, of all the answered prayers nga imuhang gipangtubag sa among mga daghan kaayo nga mga pag-ampo. Sa kung giunsa nimo pag-provide ang amo ang mga panginahanglanon, remind us, dear Heavenly Father, nga kaning mga butang, it may be beyond our human capabilities, dear Lord, but you are there. And you are there to answer our prayers, to look out for what is best for us, dear Lord, and to provide us with the resources that we will be needing for us to continue to endure whatever challenges that we may be facing. Lord, I'd like to especially mention among mga kapaglaom nga nagpadala sa ilahang mga prayer requests. Akong giampo si Kapaglaong Rosalita Golmatico. Naghangyo siya Ginoo nga ikaw magapadayon sa paggiya kaniya sa iyahang spiritual journey. Just a moment ago, siya ni express sa iyahang kalipay o pagpasalamat din kanimo nga tungod sa imuhang mga programa and sa pagpaminaw sa imuhang pulong, dear Lord, mas nalig-on ang iyahang pagtuo din kanimo.
Hinaot nga ikaw magapadayon sa pag-uban kaniya. And may she be used as well, dear Lord, to share that kind of testimony aron daghan pa ang madala dinha sa imuhang tiilan. Lord, I also would like to pray sa amo ang kapaglaom sender 2384. Doon na siya mga sakit-sakit nga gipamati sa iyahang panglawas karon, dear Lord. I pray that you will visit this viewer, dear Lord, this kapaglaom. Ayuha siya sa iyahang mga balatian, and may he or she go back and praise you, dear Heavenly Father, tungod aning kaayuhan nga imong gihatag kaniya. I also would like to pray sa verification sa DepEd employment o mga financial obligations ni kapaglaong Golden Phil Langido, nga ikaw unta giya kaniya o kung kinsa man mga in charge ani nga transactions, dear Heavenly Father, I pray nga ikaw magtandog kanila to finally complete this transaction. I would also like to pray sa continuous nga recovery and maayong panglawas ni kapaglaom Esther Pamisa, and sila ni kapaglaong Pastor and Mrs. Caballero nga nangandam sa ilahang pagbiyahe gikan sa US padung dinhi sa Pilipinas. May you keep them safe, dear Heavenly Father, dalha sila dinhi balik sa Pilipinas sa ilahang mga pamilya nga safe and sound, dear Lord. Dear Heavenly Father, thank you once again sa kining privilege where we could pray for one another, and we thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaom Renan, for that prayer. Mga kapaglaom, doon na pa tayo mga nadawat nga mga prayer request. Gikan ni Kapaglaom Rosemary Villagracia, alang usab sa iyahang balatian ug padayon usab gihapon nga pag-iya sa Ginoo, especially sa spirituhanon nga aspeto. Gikan ni kapaglaom Dalia Nelia Stano alang sa iyahang board examination result, kauban usab sa iyahang mahal sa kinabuhi atong apil sa mga pag-ampo nga the Lord will give them success with regards ni ini mga kapaglaom. Then si kapaglaom JR Momo alang sab sa iyahang workplace nga maduol siya sa iyahang parents aron nga makauban usab niya ang iyang mga ginikanan kauban sa Ginoo diha sa pagsimba sa iyaha. Kapaglaom Roberto Saclo alang sa milagro gikan sa iyahang balatian sa iyahang mata. And then lastly si kapaglaom Sammy Bailado alang sa iyahang paspas nga schedule sa iyahang operation usab gikan sa iyahang balatian. Nini nga mga kapaglaom, akong hangyoon si kapaglaom Pastor Lem to offer them prayer. Mga kapaglaom, kinsa may inyong dalampanan panahon sa kalisdanan. Si Haring David, ang iyang dalampanan ang Ginoo. Ang Salmo Kapitulo 16, versikulo 1 ug 2, nag-ingon nini mga pulunga, bantayan mo ako, O Dios, kay kanimo midangop ako. Versikulo 2, o kalag ko, ikaw miingon kang Yuba, ikaw mao ang Ginoo ko, ako walay kaayuhan, gawas kanimo. Sa mga panahon nga naa kas kalisdanan, naa kay balatian, naay mga pagsulay, naay mga tentasyon sa imong kinabuhi, kini nagpahinumdom nga wala tay lain nga dangpan, wala tay lain nga duulon kundi ang Dios lamang, kay siya maoy nasayod sa pinaka gamay nga detalye sa atong problema. Busa nining taknas kabuntagon, mga kapaglaom, akong kalipay ang pakigampo kauban ninyo, kauban sa atong mga kapaglaom nga nagpadala sa ilang mga prayer request ni ining orasa. Akong hangyoon kamong tanas pagampo, atong idoko ang atong mga ulo. Ginoo, namo nga dalampanan og Dios nga makagagahom, niini nga kabuntagon, dako ang among kalipay og pagpasalamat sa imong mga pulong nga nagpahinumdom kanamo sa imong dako nga gugma. Salamat nga hangtod karon imo kaming sustentuan sa among mga gininhawa, uban ang kusog ug labaw tanan ang paglaom kun unsa man ang mga kabug-at ug mga problema nga among giatubang. Adunay pamaagi, adunay paglaom Ginoo alang sa matag usa kanamo. Nag-abli ka og daghang mga bintana nga mahimong agianan sa mga posibleng solusyon. Gani dunay mga butang nga among ikahibulong nga wala gani namo damha tungod kay ikaw Dios nga magagagahom, makahimo sa butang imposible ngadto sa realidad. Ug nining kabuntagon ng imong mga saad ang kasinatian ni Haring David
nagpahinumdum kanamo nga kami sa kanunay magadangob diha kanimo. Ug nining kabuntagon o Dios, sa pinasahi ako nagaampo alang sa among mga kapaglaom tungod sa mga kabug-at nga ilang gibati. Gusto sila og ilang handom nga sila among tabangan sa pag-ampo diha kanimo. Si kapaglaom Rosemary Villagracia, pakamayuha siya nining nga kabuntagon sa iyang pag-anto sa balatian. Giyahi usab siya alang sa iyang espirituhanon nga pagkinabuhi. Si kapaglaom Dalia Tano, hinaot nga ikaw Ginoo magahatag og maayo nga resulta sa ilang handom sa kinabuhi kauban sa iyang hinigugma. Si kapaglaom J.R. Momo, hinaot nga ikaw hatag kaniya og giya gamita ang mga katawhan nimo alang sa hatag kanila sa ilang gikinahanglan nga magmatunhay ug magmaabtikon magmadasigon sila sa pag-alagad diha kanimo. Panalangin usab si kapaglaom Roberto Saclo, hinaot nga ikaw magahatag kaniya ug iuli kaniya ang katin-aw sa iyang pananaw. Ug si kapaglaom Sammy Bailado, hinaot o Dios nga ikaw magahatag kaniya sa kaayuhan gikan sa iyang operasyon nga siya makaangko na ug kalig-on ug mawala ang tanan niya nga problema ug kini silang tanan o Dios niining taknas kabuntagon hikapa ang ilang nga kinabuhi, tanduga ang ilang nga lawas ug hatagi sila sa kaabtik ug espirituhanon nga kaayuhan. Kining tanan among gipangayo pinagi sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Lem, for that prayer. Mga kapaglaom, if you just tuned in, you are watching Let's Pray Pilipinas. Yes, this is a place where you don't have to pray alone. So, kamo nga giawhag kanunay gayud sa pag-send sa inyo nga mga prayer request, mga praise reports, and ato ka na nga isan mga kapaglaom dula ta kitay mga hotline numbers nga naa sa atong ubos sa atong screen, or pwede niyo kana directly mag-comment sa ato nga live streaming nining mga taknaa, and ato nang tabangan sa pag-ampo tagaan nato sa pagtagad after sa ato ang suhito nining mga taknaa. And mga kapaglaom, we will be talking about usa ka nindot kaayong mga topiko. I know ato mga topics din hinindot magitanan mga kapaglaom, no, but this one is another thing nga magahatag ka nato og reminder kung unsa ang Ginoo, giunsa kita pagpalangga sa Ginoo nga sa diha nga kita nagakawala, iya kitang gi-reconnect og nakig-communicate gyapon siya sa ato. And mga kapaglaom, would like to share to you sa ato nga quote of the day na makita sa With God at the Dawn, page 99. Nagaingon din ha, when every other voice is hushed, and in quietness we wait before Him, the silence of the soul makes more distinct the voice of God. Mga kapaglaom, diha di ay kuno sa kahilom. Kinahanglan gid ta maghilom-hilom, dili gid permanente magsaba-saba ta, Pastor Len, ang kapaglaom renan. Diha sa kahilom atong madungog more distinctly ang voice sa Ginoo. Panghutana, unsaon nato pagkahibaw sa voice sa Ginoo. Mga kapaglaom, in line with this nga ato ang quote of the day, ang ato ang topic giuluhan og when God speaks, will we listen? Sa diha kuno nga Ginoo magiistorya sa ato, maminaw ba kahata? Will we listen when we don't recognize His voice? Will we listen when you surround yourselves with noise? Makadungog ba kata sa voice sa Ginoo, sa tingog sa Ginoo kung wata kaila sa iyahang tingog? Makadungog ba kata sa Ginoo kung nagapalibutan ta sa saba kaayo sa ato ang palibot? Makabantay ba kata nga gitawag na ta sa Ginoo mga kapaglaom? So, in line ni ana mga kapaglaom, karon di ay naga-celebrate ta mga kapaglaom og Spirit of Prophecy Day. So, unsa may angay na to i-celebrate niini? And that is sa atong kapanahunan karon no, na mention nato mga kapaglaom nga during sa atong kapanahonan karon di ta makag-isra sa Ginoo directly, pastor, di ta kadungog sa iyaha nga tingog directly, makaingon gud ta Ginoo baka naghunghong na ako or lahi na or akong silingan sakto baka ani siya, no? So ay daghan gud doubt sa atong mga panghunahuna. So how would we know that it's God's voice that ato ang nadungog, pastor, and nganong unsa man ang pamaagi siya nakig-istorya sa ato karon nga time? Mayong buntag kapaglaong may. Yes, kapaglaong may buntag, Pastor. Mayong buntag mga kapaglaong, nindot kay nga atong topiko niini nga kabuntagon tungod kay maghiskot kita og
tingog sa Dios pinaagi sa iyang mga katawhan. Ug mao na ang atong giselebrar karong adlaw. In fact, karong adlaw mao ang gitawag nato World Impact Day. Unya, ako nga sa di pa ta mo padayon kapag laumain. Yes, Pastor. Ako nga i-share kining atong missionary book of the year mga kapaglaom kining The Great Controversy. Mao kini ang sinulat sa atong manalagna sa iglesia aron sa pagpahibalo sa mga moabot nga mga panahon kung diin tagikan ug asa ta paingon, no? Importante man na nga atong mahibawan diin tagikan unsa ta karon atong kahimtang ug asa ta padulong ug asa ta dad-on sa atong Ginoo. Tungod kay ang atong pag-alagad kung wala tay direksyon, kung wala tay rumbo, no? Mura ta og sama sa usa ka barko o usa ka sakayan nga dunay layag pero walay timon. Wala mahibaw kung asa siya padulong. Apan pinaagi niini nga mga sinulat sa alagad sa Ginoo, kini maoy magtug-an kanato, maoy magiya kanato, no? Ngadto sa kanang tumoy sa panahon. In fact, kapag laom rinan, dili po ni siya maoy mulabaw sa Bible. Yeah. No? Never gyud ni mga kapaglaom nga kining The Great Controversy mulabaw sa Bible. Apan kini maoy magiya kanato sa pagduol dito sa Biblia, mga kapaglaom tungod kay ang Biblia mao man ang pulong sa Dios. Ang Biblia gitawag nato na siya og greater light. O niya kini siya gitawag nato og lesser light. So dili mahimo nga kini mulabaw. Yes. Pero mga kapaglaom sa tanan nga mga sinulat ni Mrs. White nga mga libro, kini maoy mas daghan ang nakasabot niini. Ug naghatod kanila diha sa tiilan sa Ginoo. Busa kamong tanan, wherever you are this morning, sa aton nga mga kapaglaom dira sa Iloilo, kag Bacolod, kag sa iban nga mga lugar nga mga kailungguhan, dawata ini nga libro kung may ara man sang tao nga maghatag sini sa inyo sini nga adlaw. And sa lahat natin na mga kapatid, no? Mga diyan sa Katagalugan, kunyari mayroong tao na lalapit sa inyo at saka bigay sa inyo ng book na ito, isang biyaya yan galing sa Diyos. Kasi napakapala nyo sa araw na to na makatanggap ng book na ito. Yes. Kasi itong libro na to ay isang guide sa atin, hindi lang sa life natin dito sa earth, kung hindi ito ay maghatid sa atin sa new life. Yes. Okay? So nindot kayo mga kapaglaom ang ato nga celebration karon nga week kapaglaom may. Yes. So, Pastor, naghisgot magita aning mga pinatik, no, since karon po World Impact Day and since double celebration na ni, we're celebrating also the Spirit of Prophecy Day. So, sa tong kapanahonan karon mga kapaglaom, God has been talking to us through this book, through this prophecies. So, unsa di ay ang padulong nga mahitabo, dili lang sa imong giyon Pastor nga wa ta kabalo asa ta padulong. So, tuyok-tuyok ra gyud ta ani kapaglaom renan. Yes, no. So, mo na ang pamaagi sa Ginoo, and I think taghan magud kayog nahisulat sa balang kasulatan nga mga prophecies. And would like to know, I know surely kamo mga kapaglaom naapod mo yung mga paborito pod nga mga propesiya nga inyong nabasa dinha sa atong mga pinatik ug sa atuang sa balaan nga kasulatan. So, unsa man ang imong paborito ani kapaglaom renan sa tanan nga mga propesiya nga imong nadunggan or nabasa? Sa ako agad no mga kapaglaom kana jud ang second coming. Yeah. Ngano? Okay. Kanang it gives us a lot of assurance Murag tungod. murag gikapoy na ka ba, no? Oh, kana second coming man diretso. Kana manggong, di ba, it reminds us always nga if we are having a hard time, we are facing difficulties dinhi sa kalibutan, maugyud na ako ang balik-balikon pirmi sa akong huna-huna. Yeah. You are not a permanent citizen here on earth. Pagsulayra na tanan, it's just to build your character dito sa langit. Wala na gyud tay mga kasakit dito, walay mga kasubo. Nothing will ever make us kanang shed tears dito, no? Yes. The only thing we have to do there is to enjoy the company with kanang atong Ginoo and to keep praising Him. Kanindot kahaan no? Nga dinhi daghan man kaayo tag mga kakulian, mga struggles dinhi sa ato sa kalibutan, but
It's such a great relief kanang makuhaan na to og kanang dako kayong paglaom nga in sooner or later, kumbaga, no? That we will be taken to heaven kung magtinarong lang pud ta. Tinuod na kapag Yes. laom Rinan, no? In fact, ang ato nga discussion karon nga kabuntagon mga kapaglaom nindot kayo kay naghisgot kini mahitungod sa saad sa Mesiyas, no? Importante man gyud kayo nga ato ning masayran kung unsa gyud ka siguro nga insakto sibo sakto gyud kayo ang kanang pagkatagna. So ato ning mahibaw-an mga kapaglaom sa dili madugay kapaglaom main. Yes, Pastor, and kapag Renan, paborito po nako ang second coming. No, kitang tanan, muna itong ginalook forward. Again, this world is not our home, mga kapaglaom, no? So, kanang sa panahon na ma-down, mag-look forward, gitang, naagi umalabot pa nga, mas nindot pa gid ani. And nindot kayo nga, ato ang tanawon, mga kapaglaom, the time that man sin, sa diha sa kapanahonan sa to ang first parents, nakasala sila, but yet God has this plan aron nga ma-redeem or ma-restore ang tao gikan sa pagpakasala. Nindot kaayo mga kapaglaom, no, and usa ni ana ato nang tukion karon nga kana nga kind sa pag-reach out sa Ginoo pinaagi sa ato nga propesya. So surely mga kapaglaom, sa you too have your own favorite nga mga prophecies, mga kapaglaom. So what is the one great message, one great prophecy that was supposed to be the object of everyone's study, interest, and thought in the days past, yet was taken for granted or undervalued by men and unheeded when it finally came? Ato ka na nga tukion or ato ka na nga pangitaon unya ang tubag, mga kapaglaom, after sa kaawit gikan sa higala, He Still Speaks. Sometimes it's hard to hear, sometimes
But in my quiet time alone, when I approach His holy throne, His tender words fall gently on my ear. He still speaks. I know His voice. God is still speaking. Do we know His voice, mga kapaglaom? Amen. Ato ba madunggan ng iyahang nga tingog sa diha nga siya magatawag alang sa atua? And how would we know His voice, mga kapaglaom? It is within our reach. Bible is within our reach. Prophecy is within our reach. And even when we surround ourselves in nature, God is speaking to us that He loves us and He wants to restore us. He wants to clothe us with beauty, mga kapaglaom, just as He clothed nature. Hindi matak na atong padayunon ang ato ang topic, Pastor Lem, and kapaglaom rinan. And there is this prophecy in the Bible, nga atong magigibilin ang pangutana ganiha. Unsa maganing one great prophecy nga mura ginabaliwala lang gyud, dili kaayo ginatagaan og detalye, and kan mura bitog nadungog na pero gikalimtan lang, and kinahanglan ta mindful Gibaliwa. about this. Yeah, gibaliwala lang. Nahitabo na ni sa kaniadto pa, Pastor. Asa ni nato makitaan, Pastor? Nindot kayo ang atong topiko karon, mga kapaglaom, kay continue man ni sa atong kanang discussion, no. Ang ato nga church bitaw kapaglaom main, kanang usa gyud siya ka iglesia nga gigiyahan sa Ginoo kapaglaom rin. Nga naman tungod kay duna tay gitawag og gasa sa pagpanagna. Yes. Kay kung wala ang gasa sa pagpanagna, mga kapaglaom, walay pulos ang iglesia. Wala siya'y direksyon, wala siya'y kaadtuan, o walay paglaom alang kanato. Pero kining gasa sa pagpanagna, mauni ang naghatag nato og paglaom nga sa atong pag-alagad di ta maluya. Kay ngano, nahibaw naman ta kung unsay mahitabo. Kay ang balaang kasulatan nagsulti man nato. Ang iyang mga alagad nagsulti man nato. Nahitabo ni siya, mga kapaglaom, sa diha nga ang tao nahimulag gyud sa Ginoo. Di ba kung atong hinumduman sa sinugdan, doon namang close connection, relationship ang tao ug ang Dios. Og ang Isayas, mga kapaglaom, nag-ingon nga ang atong sala maoy nakapahimulag kanato, maoy nakapatago sa naong ug dagway sa Dios, nga layo na kaayo siya nga daw dili na gyud nato madunggan. Apan bisan pa man niini, siya nagtudlo og mga manalagna aron iyang ipadayag ang iyang mga kabubuton ngadto sa iyang mga katawhan. Kinsa may mga manalagna diha sa Biblia. Ang kanang first 5 books sa Bible gisulat na ni Prophet Moses, no? Ang gitawag nato na sa Pentateuch. Unya sila si Daniel, sila si Amos, sila si Isaiah, si Jeremiah. Pero right then, mga kapaglaom, diha sa Garden sa Eden, sa diha nga nakasala ang tao, there was that declaration, proclamation sa Mesiyas. Gisaad ng daan. Mao ni ang nakanindot, mga kapaglaom, sa ato nga iglesia tungod kay duna tay gasa sa pagpanagna. We have the spirit of prophecy nga maoy mo pasabot nato sa dugang pa kung unsay gisulat diha sa Biblia. Okay? Now, diha daan sa pagtunglo sa Dios sa bitin og sa babae og sa lalaki, diha na gisaad ang pagkatao sa Mesiyas nga maoy iyang ipadalangan aron magpakamatay siya og alang sa pagluwas. Yes. Ang nakanindot pagyud kapaglaom main tungod kay kini nga prophecy nahitabo kini sa kapanahonan ni Daniel. Giotro niya ni, giotro niya ni diha sa, in particular diha sa Daniel chapter 8, Chapter 9. Chapter 9. Yes, Pastor. Mga kapaglaom, nindot kaayo ang iyang nga pagsulti bitaw, pero kun at face value, kung ato lang siyang basahon, dili ta ma-interest. Yeah. Wala ta kabalo sa background. Okay, wa man ta kabalo sa background. Unya, kinsa nagsulti nato, mga kapaglaom, ang mga manalagna pod, kung unsay buti pasabot ni ana. Kay ang mga manalagna, sila may mga tao nga gipadaygan sa Dios niining mga butanga. Unsa may gisulti, mga kapaglaom, diha sa Daniel chapter 9. Okay? Unsa may gisulti kapaglaom? Ano tayong mga pipila ka points, ana, Pastor? Okay, So, verse 24, kapag lamar na, Pastor. Verse 24. Verse 24, unahon nato. Okay. Ang first nga point nato diya, Pastor. Una, gipadayag din pinaagi kang Daniel, mga kapaglaom. Sa mga Pastor, gibalik na ang exact same year sa anointing of the most holy.
And kumuto na naon, gipadayag na siya daan sa ilang panahon, Pastor. Supposedly, these people nga sa ilang panahon ni Daniel, kabalo na gud unta sila dapat. No, but nakasad lang kaayon. Kay tungod, wala sila kasing-kasing nga abli bitaw niini nga yes, kabalo sila by knowledge alone, pero sa diha nga niabot na sa ilaha, uy, wala man, right in front of their eyes, kitaan nila nga si Jesus gibaptize ni John the Baptist. And right in front of their eyes, God has proclaimed through the dove nga, niya pag this is the Son. No, pero wala gid gihapon nila na gi-acknowledge. In denial kayo ang mga tao. And sa ang ato ang tagaan kini og lesson ba. Right in front of our eyes could be that Jesus will come also the second time nga kabalo ta nga moabot siya but dili na to na ma-acknowledge nga uy mauna din ning panahon na murag makurat da ita. No, so mo na ato ang angayan matngunan mga kapaglaom, Pastor. Tinuod na kapaglaom main na kapaglaom rinan. Tan-awa mga kapaglaom kun unsa gyud kana bitong exact ang prophecy nga gitagna ni Daniel. Abi ninyo 500 before Christ was born ang prediction ani ni Daniel. No? Pero sa diha nga natuman, nagyoy timetable bang Ginoo ba? Yes. Oh, nagyoy timetable ang Ginoo nga mawitan giingon diha sa Isaiah nga when the time is right, I the Lord will make it happen. Yes. so mao na siya daghang kayong mga kuan sa atong kinabuhi no implication yan ang verse. Pero ang bot na ko ipasabot nga nindot gyud kayo ang pagkatuman sa kanang propesiya. Gani mga kapaglaom, kining prophecy mao'y naggiya pod sa ato nga iglesia aron nga kita makaambit pagyud og lalom nga pagtuo ug pagsalig sa pulong sa Ginoo kapaglaom rinan. That's right, Pastor. No, and sometimes bitaw kanang one of the lessons we get out of this kaya this point is that kana bitawng usahay naa na gyud sa ato ang atubangan no. It's given pero wala kay nato siya gitagaan og value. So ang ending kay importante di ay kaayo to. Pareha bitaw na sa tubig, di ba? Dili kayo hala paagas lang. Ipaagas lang na ang gripo din ha. And then when the time comes nga wala na iagas, magkarakara na dayon. Yeah, Basin bag siguro ingana po nga situation ba if we put it kanang ingana lang simple lang na nga mga illustrations ba. Ingana po siya nga naana na din ha gihatag and it's overflowing, no? But wala na to siya gitagaan og importance and ang ending kay na-miss na din nato ang most important thing. Yes. No? Naa naman di ay gisulti naman di ay na siya before but wala na to siya gitagaan og importance. So we have to take that opportunity nga especially karon nga we still have the freedom to study the words of God and His prophecy aton na siyang tun-an. Yes, no? and for our last point, kapaglaom and Pastor, sa verse 26 to 27, mga kapaglaom, napropesiya naman po sa ilang kapanahon na kamatayon. And in front po sa ilang mga mata, nakita gid nila nagsikripisyo si Jesus, but wala magud nila, sugod pa lang, wala nila giilang nga this is the Messiah whom we have heard. This is the Messiah whom we have read. Unya kapaglaom main ang pagkatuman pagyud sa prophecy, detalyado kayo. Yeah, tinuod gyud. Detalyado kayo hasta pagbaligya sa iyahang kanang kupo, hasta pagbiay-biay, hasta nga kanang ludan siya. Ang pagduslak sa iyang kilid. Ang sa iyon, no? Detailed kayo mga kapaglaom. Mauni ang nakanindot sa kinibitang spirit of prophecy. Abi ninyo, mga kapaglaom, nindot po kayo ang spirit of prophecy sa akong gibasa kagniya. Kini, ayaw gyud mo pagbalibad kung karong adlaw or even after today, doon na mo higayon sa pag-angkon ini kay kanang detalyado kaayo nga gisulti niini nga libro ang sinulat sa alagad sa Ginoo kun unsay mahitabo sa katapusan nga mga panahon niya maandam ta. Yes. Maandam ta. No? Mao man na ang ato ang direksyon nga maandam ta sa pagkatuman sa propesiya nga ang anak sa tao manaog ug mubalik gyud niining yuta sa dili madugay aron nga ang tanan nato nga mga kaguol mga problema no daghang kitag problema sa gugma problema sa kwarta kining tanan matapos na no unya ato nga pasalamatan ang Ginoo kay diha nato ma-appreciate
ang tagna niya sa diha nga kini ato makita nga nagakatuman. Yes, and kini nga kahibalo pastor kinahanglan pud nato kini i-proclaim ngadto sa uban. Ma-illustrate na ko na sa kini bitong hulmigas pastor nagalinya na sila. Og imo nang putlo na dinha abutan mo og tubig or imo something kana mulikay di ba na sila mo ana dinhi and musunod ra pud ang nahasunod. Musunod, So ingon ana pud mga kapaglaom we send signals pud sa atong isigataw nga nagsunod pud sa ato. Ina na pud ang propesya and mga kapaglaom katong problema sa kaniadto sa first coming ni Jesus because they didn't fix their eyes upon the great prophecy and they did not allow earthly interest to crowd their minds. And they put away their pride, mga kapaglaom. Had they put away their pride, pwede ilaw tang makita that Christ, the Messiah, was there right in front of their eyes. Sa ato apod mga kapanahunan karon mga kapaglaom, let's continue fixing our eyes diha sa Ginoo. Fix our eyes and of course, kinahanglan po ta mugahin ang panahon sa pagbasa. Tungod kay di man ta makahibalo nga mao na ni ang fulfillment kung wala ta kabalo nga na angay i-fulfill. Yes. No, so mga kapaglaom, mao nang may our prayer be the prayer also ang prayer ni Psalmistang David mga kapaglaom be also our prayer nga naa sa Psalm chapter 139 verse 23 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Let's ask God always to search what's inside our hearts. Nganong dili man ta makakita, nganong dili man ta makahibalo, nganong yes, we have ears, but dili na to madungog. We have eyes, but dili na to makita. Mga kapaglaom, it's only through the work of the Holy Spirit that we can hear the voice of God. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa ato ang discussion. Karon atong tagaan sa pagtagad ang mga pipila sa mga gipadala nga mga prayer requests. Do na tay umalabot nga board examination para sa mga veterinarians. So atong i-appeal ang atong mga kapaglaom nga mutake sa board examination for veterinarians. And si kapaglaom John Andre Villarima nagpadala pud og kaning pag-ampo or prayer request para sa kanunay nga giya nga matagaan og kaning Sabbath nga free Sabbath nga work days and also sa mga struggles niya sa iyahang kinabuhi. And also let's pray for kapaglaong Kim Louis Samako nga dunay balatian nga giagian karon. And also, let's pray for kapaglaom Tina and Joshen Magnitico nga unta, safe sila sa ilang pagpanrabaho, tagaan silang maayong panglawas, and spiritual and financial blessings po. So also, let's pray for kapaglaom Daisy Amor Turalba nga nagpaabot sa iyang confirmation for operation niya. For this batch, I'd like to request kapaglaom mine to please lead us. Thank you so much Kapaglaom Renan for that prayer. Mga kapaglaom, doon ako'y nabasahan sa niyot kay nga book pastor ni Pastor Pavel Goya nga entitled In the Spirit and Power. Nagaingon siya din that answer to prayer is a process. And it's not a one-time event nga sa diha nga mangayo ta saya immediately ato din madawat on that same event, but it's a process mga kapaglaom. And God sometimes takes a while to work with us and prepare us for what He is going to do. All we have to do mga kapaglaom is just trust Him and be patient while waiting. Dili tungod kay atong dalion ang Ginoo, kabalo siya nga nanginahanglan ta niining tanan, but He has always His timetable. Ato kanang huwaton that God will also prepare our hearts while we are waiting for the answer. Shall we pray mga kapaglaom? Dear Father God in heaven, Lord, we praise you for this gift of Sabbath. We praise you for the gift, Father God, of this time nga mong gihatag sa mo that we are still able to freely communicate with you through prayer, study your words. Thank you, dear Father God in heaven, that you are there sa time nga kami nagkasakit, nagsakit, sa time nga kami nalipay. You are there. Lord, thank you so much for never leaving us. Even people left us, dear Lord, but you never leave us, dear Lord. Thank you so much, Father God, that you're always our comfort in times nga naami sa kasubo. You are always there to lift us up, to lift our souls, Lord, and also to unburden us sa nagkadaiya nga mga burdens nining kalibutana. We praise you, Father God, most especially because there is always this hope that we are looking forward, dear Lord, nga moabot sa mong kapanahunan or kung dili man sa mong kapanahunan. There is this hope that amidst nining kalibutan nga puno sa kasubo, kasakit, puno sa kagubot,
ikaw nagaandam kanamo og puloy-anan diha sa gingharian sa langit nga dunay lunlon kalipay, and it is filled with joy because your presence is there. Heaven would never be heaven without you. And I pray, Father God, that while we are waiting and while we are yet still here on earth, dear Lord, we will enjoy your presence together sa amuang mga kapaglaom, amahan, amuang mga friends, amuang mga family that surrounds us. I pray, Father God in heaven, that we would always have that enjoyment, Lord, kauban ng imuhang presensya. And Lord, right now, even before we ask, ikaw nagasaad, Lord, that ikaw nasayod na sa amuang mga pangalyo po. And you have prepared an answer. Lord, prepare our hearts, and if there be anything, Lord, nga nakapahinder sa amo ato, nga di pa may ready alang sa pagdawat ni ini. Lord, help us to be patient with ourselves as well, and help us assess ourselves. Asa mi kinahanglan namo i-change ang amo ang perception, among mindset, and even ang amo ang attitude towards sa mong isigkataw and attitude while we are waiting. Lord, I pray in a very special way sa mga kapaglaom, Lord, nga doon ay lain-lain nga mga pag-ampo. Among prayer sender nga nanginahanglan sa imuhang kaalam alang sa iyaha nga examination sa veterinarian. Ikaw magauban sa iyahang preparasyon right now. Maybe I know sa feeling nga anxious kay ka. People are looking at you, people are waiting for the positive result, but I pray, Lord, that this person, inyong kapaglaom, will trust you and your plan sa iyaha. I know na moabot ang kapanahonan sa iyaha nga profession, mas magamit pa nimo siya. Lord, also I pray for mga paglaam John Adre Villarima alang sa iyaha nga trabaho, kapaglaam Kim Luis Samaco alang sa iyaha nga balatian, kapaglaam Thena and Joshin alang sa iyaha nga safety sa ilang trabaho and your financial blessings. And lastly, Lord, kapaglaam Daisy alang sa iyaha nga malabot nga operasyon. I pray, Father God, that you will visit them one by one and you will provide them one by one also according to your riches and glory. We praise you, Lord, for this time na ikaw magatubag sa ilaha according to your timetable. And I pray, Lord, that you will help them more thankful than more asking sa imuha while in this waiting sa ilaha nga pag-ampo. Thank you, Lord, sa imuhang kaayo, and this I pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Dagang salamat kapaglaom main. Mga kapaglaom, doon na patay mga nakuha ng mga prayer request gikan sa atong mga online viewers. Gikan ni kapaglaom Linda Bana, atong iapil ang maing panglawas o kaayuhan sa iyang pamilya. And let's also pray for spiritual strength, no, para sa ilahang family. Also, gikan ni kapaglaom Jennifer Ramirez, comfort and healing para sa iyaha. And dunay hilanat si kapaglaom Jongan Cabelis, ato siyang iapil nga maayo na siya. And si kapaglaom Adelmar Dumape Rabe, let's pray for lolo nga sa ilahang lolo nga si Marcelo Dumape Sr. No, doon na siya sa balatian karon. And let's also pray for the fast recovery ni kapaglaom Emerson Pansoy, no? And si kapaglaom V, nagpaampo para ni Casey Jane Fulio Paglinawan nga naaksidente sa motor, mga kapaglaom. So atong i-appeal ang results, no, sa iyahang mga tests or mga laboratories or sa pamangani dinha. Also si kapaglaom Rio Rose Gabayaran Purpose, let's pray for her children. Sila ni Joshua Duke Tidon, si Sarah Shine, nga unta sila pagabag-uhon sa ato ang Ginoo, and they will be healed kung unsa magani ang ilahang gipang-agian karon. Gikan po ni kapaglaom David from Africa in Ghana. He is looking for a job. Let's pray that God will lead him to the perfect job for him. For this prayer request, I'd like to request kapaglaom Pastor Lam. Salamat mga kapaglaom sa pagpadala sa inyong mga prayer request o nining taknaa aniya ang katapusan nga pulong sa Ginoo nga akong ipaambit kaninyo. Salmo 18 bersikulo 2, Yuba ang akong bato, ang akong kuta o ang akong manuluwas. Diyos ko, akong bato nga kanimo mudangop ako. Taming ko og ang sungay sa akong kaluwasan.
ang akong hataas nga turi. Atong idako ang ato mga ulos pagampo. Langit no rilampanan nga Dios din taknas kabuntagon, akong ginadala diha sa imong atubangan si kapaglaom Linda Bana. Hinaut ikaw mag-ayo o maghatag kaniya o kaayuhan sa panglawas o diha sa espiritu. Si kapaglaom Jennifer Ramirez, ikaw sa bagahatag kaniya sa comfort o healing sa iyang gibati karon. Kapaglaom kabilis sa hilanat nga iyang na sinati. Mamaayo siya, malig-o ng iyang pagtuo, mawala ang labad sa ulo, o magkapadayon siya sa pakiguban nga malipayon si ang tibuok nga panimalay. Ako nag-ampo usab alang kang kapaglaom Marcelo Dumapi. Ayuha siya o Dios nga sa iyang pangidaron mahimo ang paspas nga recovery sa iyang balatian. Kapaglaom Fina Pansoy, ayuha usab siya sa iyang balatian kauban ni kapaglaom Emerson Pansoy. Si kapaglaom Baile nga dunay prayer request Ginoo, ay naot nga ikaw magpakamayo kang kapaglaom Casey Jane nga naa sa maayo unta nga kahimtang gikan sa iyang recovery gikan sa aksidente. Kapaglaom Rio Rose Gabayaran Purpose, ikaw uban kaniya. Ilabi na kang kapaglaom David sa Ghana, Africa. Atagi siya o maayo nga kaugmaon sa pagpanrabaho. Hinintanan among gipangayo o gipasalamatan nga madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Lem, for that prayer. Mga kapaglaom, it is always a privilege to pray for one another, and may it be, mga kapaglaom, that we will never get burdened to pray for others as well. Christ is ever sending messages to those who listen for His voice. Mga kapaglaom, thank you so much for praying with us. And this has been your kapaglaom mind saying, the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Mga kapaglaom, the Bible is God's voice speaking to us just as surely as though we could hear it with our ears. This has been Kapaglaom Renan inviting you to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. God speaks to us through the Holy Spirit, making impressions upon our hearts. This has been your kapaglaom, Pastor Lemuel Aron, saying, let's pray without ceasing. Kami inyo mga kaabag sa pag-inampuay, dinilang sa Let's pray, Pilipinas, where you don't have to pray alone.